Tornado Ellie, tahanan ng 30% ng mga buhawi sa US mula pa noong 1950 at ito'y lumilipat ng lugar. Ang paglipat nito ay maaring magdulot ng tunay na sakuna para sa mga taong naninirahan sa daraanan nito. Mas malala pa, nangangahulugan ito na maaring lumitaw ang isang bagong uri ng super buhawi. Ipaliwanag ko ang lahat ng ito sa video na ito. Manood lang kayo. Ano ang Tornado Alley at bakit ito matatagpuan doon? Noong huling bahagi ng ika-20 siglo, ang Tornado Alley ay nasa Great Plains, lalo na sa Oklahoma at Ilagang Texas, bago nagbago ang pattern. Bakit dito nabubuo ang mga buhawi? Ang Great Plains ay lugar kung saan nagtatagpo ang malamig, tuyong hangin at mainit, malumigbig na hangin sa ilalim ng tamang kondisyon. Ang banggang yon ay nagdudulot ng umiikot na supercell thunderstorms, ang bangyong pinakamadalas magdala ng buhawi. Sa malalakas na wind shear, pwedeng humigpit ang mga umiikot na bagyo at paulit-ulit magdala ng buhawi sa buong kapatagan. At kung ang langit sa inyong lugar ay mukhang masyadong dramatiko, siguraduhin pindutin ang subscribe button. Ipaliwanag ko kung ano ang nangyayari. May buhawi rin sa ibang bansa, pero walang kapareho sa tuloy-tuloy na daluyan ng bagyo mula sa Gulf bed ng US. Kaya mahalaga kung saan talaga ang tunay na delikadong lugar. Napansin ng mga meteorologists sa silangan na ang Tornado Alley ay lumilipat ng 400 hanggang 500 milya pa silangan. Mas madalas na ang mga buhawi sa silangang Missouri at Arkansas, kanlurang Tennessee at Kentucky, at hilagang Mississippi at Alabama. Kaya bakit lumilipat pa silangan ang Tornado Alley? Dahil sa pag-abot ng halumigmig mula sa Gulf at pagpabor ng mga pattern ng bagyo sa Mississippi Valley, ang mga sangkap na dati nasa plains ay nagsasalubong na sa mas malayo sa silangan, kaya nagkakaroon ng parehong kondisyon para sa buhawi sa bagong lugar. Napansin ang paglilipat noong 2011 nang tumama ang super outbreak ng mga buhawi sa Alabama, Mississippi at Tennessee. Isa ito sa pinakamalinaw na babala sa makabagong kasaysayan ng mga buhawi at hindi lang ito bihira, pinapatunayan ito ng datos. Simula dekada 90, unti-unting lumipat pa silangan ang aktibidad ng mga buhawi, kaya mas mataas na ngayon ang bahagi ng timog silangan kumpara noon. Noong 2025, hindi na ito maaaring balewalain. Hindi, dahil hindi nakakaroon ng buhawi sa labas ng mga kapatagan noon, kundi dahil paulit-ulit na lumilitaw ang pagdami ng mga ito sa parehong silangang mga lugar. Pero sandali, may iba pa. Hindi lang binabago ng paglipat kung saan nagaganap ang mga buhawi, kundi pati na rin kung ano ang nangyayari kapag nangyari ang mga ito. Oo, may mga buhawi rin sa labas ng tradisyonal na Tornado Alley kahit sa di inaasahang mga lugar, pero madalas ay paisa-isang insidente lang. Mukhang nagiging pangmatagalang pattern na ito at mahalaga yon. Hindi lang basta may mga buhawi sa timog silangan, may mga buhawi at mga tao rin. Pero may bahagi na hindi napapansin ng karamihan. Pag narinig nilang lumilipat ang Tornado Alley, akala nila pati mga buhawi ay lumilipat din sa silangan, parang guhit lang sa mapa. Hindi lang ito pagbabago sa heograpiya, kundi pati sa populasyon. Delikado ang tradisyonal na Tornado Alley, pero karamihan dito ay malalawak na bukirin, maliliit na bayan, mahahabang kalsada at mababa ang dami ng tao. Tignan mo ngayon ang bagong alley sa silangan ng Mississippi. Nakakatakot ang tornado sa kapatagan, pero lubang mapaminsala ito sa masisikip na lungsod. Iyan ay sakunang may maraming biktima na naghihintay sa bagong Tornado Alley. Hindi lang isang bayan ang tinatamaan, kundi buong lungsod. Sa kapatagan, kita agad ang tornado mula sa malayo sa bukas na lupa. Nagdidilim ang langit, nag-iiba ang abot tanaw, lumilinaw ang buhawi, at mas may oras at distansya ang mga tao para makapag-react. Sa kapatagan, nilusob ng buhawi ang bukas na lupa, habang sa silangan, tinamaan din ang masisikip na suburb, nagdulot ng debris, pagkawala ng kuryente at mga taong naabutan sa labas. Kayang sirain ng malakas na buhawi sa Metro Corridor ang libu-libong istruktura. Mas masaklap, mas pinadadali ng pagbabagong ito na maapektuhan ng isang araw ng outbreak ang maraming lungsod sa isang linya. Hindi lang isang bayan ang tinamaan, kundi sunod-sunod na komunidad ang naapektuhan. Bawat isa ay gumagamit ng emergency resources at nagpapahirap sa pagtugon sa kasunod na lugar. Ang bagong alley ay mas matao at konektado, kaya kapag may buhawi, mas malawak ang pinsala kahit sa labas ng dinaanan nito. Hindi ito basta teorya, nangyayari na ito ngayon at nagdudulot ng problema, lalo na sa timing. Mas maaga nang nangyayari ang mga supercell, mas maagang umiinit ang panahon at mas tumatagal ang unstable na kondisyon sa timog silangan. Dati, ang kasagsagan ng buhawi ay Mayo-Hunyo sa Southern Plains at Hunyo-Hulyo sa Northern Plains. Malapit sa gulpo, mas maagang nakakaroon ng buhawi tuwing tagsibol dahil mabilis uminit ang hangin.
Napansin ng mga siyentipiko na nagsisimula na ang mga kondisyong pabor sa buhawi mula sa huling bahagi ng Pebrero at unang bahagi ng Marso. Sa ilang taon, ang mas mahabang panahon ay nangangahulugan ng mas maraming araw ng buhawi. Mas maraming araw ng buhawi ay nangangahulugan ng mas maraming pagkakataon para sa mga tornado outbreak at ang mga outbreak na ito ay nagdudulot ng pagkapagod. Hindi lang ito para sa serbisyong pang-emerhensiya, kundi pati sa publiko. Kapag laging naririnig ang babala, pwedeng mabalam, magduda o mahina ang instinct ng tao. Isa yan sa pinakamalaking nakatagong panganib ng Shift East. Hindi lang dumarami ang buhawi, kundi nagiging normal na ingay na ito sa mga lugar na hindi itinayo para sa ganitong panganib. Talakayin natin kung bakit mas delikado ang paglilipat ng Tornado Alley sa silangan. Mas matao ang timog silangang US at silangang Midwest kumpara sa ilagang Texas, Oklahoma at Kansas. Mas marami ring urbanong sentro sa mga lugar na ito. Ang Nashville, Tennessee ay may metro area na populasyong mahigit 2 milyon habang ang Atlanta, malapit sa pinakadelikadong bahagi ng Bixie Alley, ay may humigit kumulang 6.3 milyon. Lahat ng mga lungsod na yan ay nangangahulugan ng mas maraming bahay, mas maraming tindahan at mas maraming tao. Lahat ay nasa daraanan ng buhawi at mabilis nitong pinaparami ang panganib. Ang buhawi noong 2011 ay isa pa rin sa pinakamapanganib at mapaminsala sa siglong ito. Sa ngayon, dumaan ang mga buhawi sa Timog Silangan, nagdulot ng daan-daang patay at libu-libong sugatan. Iyan ang pangunahing pagkakaiba ng dating at bagong Tornado Alley. Sa kapatagan, pwedeng dumaan ang buhawi sa mga sakahan at maging makasaysayan, pero mas kaunti ang direktang apektado. Sa Timog Silangan, mas mataas ang tsansa. Ang mga buhawi ay dumaraan sa mga komunidad, apartment, masisikip na suburb at infrastruktura ng lungsod. Kaya kung tamaan ng buhawi ang maling lugar, nagiging sakuna ito. Pero bahagi lang ito ng kwento. Hindi lang sa lakas ng buhawi, nakasalalay ang kaligtasan o pagkamatay, kundi pati sa ekstrukturang kinaroroonan mo. Noong 2005, isang F3 na buhawi ang tumama sa Eastbrook Mobile Home Park malapit sa Evansville, Indiana. Ang mga bahay ay tumaob, nadurog at ang iba pa ay hindi lang gumuho kundi tuluyang naglaho. Isipin mo ang ganitong kahinaan. Sa buong Dixie Alley, kabilang ang Mississippi sa may pinakamaraming mobile homes sa US. Kasama rin sa mga namungguna ang Louisiana, Alabama at Arkansas. Maraming estado sa gitna ng nagbabagong tornado corridor ang may mga pabahay na pinakamababa ang tsansang makaligtas sa buhawi. Kaya ang pagbabago ay hindi lang nangangahulugan na mas maraming tao ang tinatamaan ng buhawi, kundi mas maraming tao talaga ang tinatamaan ng buhawi. Nakatira sa madaling masirang estruktura, kaya nagkakaroon ng dagdag na problema tuwing sakuna. Sa maraming bahagi ng tradisyonal na Tornado Alley, mas karaniwan ang mga tornado shelter, storm cellar at mga pinatibay na ligtas na silid. Matagal nang alam at inaasahan ng banta, kaya isinama na ito sa disenyo ng mga gusali. Sa Timog Silangan, marami talagang lugar na hindi nagkaroon ng ganitong inaasahan. Kapag tumaas ang panganib ng buhawi, kailangang humabol ang rehiyon kahit kulang sa oras, pera at infrastruktura. Kahit matapos ang problema sa pabahay, lalo pa itong lumalala. Ang Dixie Alley ay may mga salik sa kapaligiran na nagpapahirap makita, takasan at makaligtas sa mga buhawi. Maraming kagubatan, makakapal na halaman at maburol ang lupa sa Timog Silangan, kaya at mahirap makita ang paligid. Hindi mo laging nakikita ang buhawi mula sa 10 milya. Madalas, nakikita mo lang ito kapag malapit na o minsan hindi mo pa nga ito nakikita. Ang mga puno ay nagiging debris at hindi lang panakip. Kadalasang namamatay sa buhawi dahil sa debris, hindi sa hangin. Mas mapanganib ang bagyo sa mas masisikip na lugar dahil lang mas marami ang maaring matangay at nariyan pa ang problema ng lupain at paglalakbay. Sa patag na lugar, mas malayo ang tanaw at mas maraming opsyon ng tao para umiwas sa bagyo kung may sapat na oras. Sa mga lugar na may puno at burol, maaring nakatago ang buhawi dahil ang mga kalsada ay palikuliko at pababa at ang mga puno ay nakaharang sa paningin. Maaring lumapit ang bagyo mula sa likod ng mga anyong lupa na hindi mo nakikita, kaya tumataas ang panganib na maabutan ang mga tao sa labas, sa kalsada o sa hindi ligtas na lugar. Sa oras na madalas tumama ang mga buhawi sa Dixie Alley, marami din ay nangyayari sa gabi. Ang rehiyong ito ay may mga pattern ng panahon na maaring manatiling hindi matatag kahit pagkagat ng dilim at ang pagdaloy ng halumigmig mula sa golpo ay maaring magpatuloy hanggang gabi. Bukod dito, mas maaga nagsisimula ang panahon ng buhawi dito kaya mas madalas mangyari habang natutulog ang mga tao dahil mas maikli ang mga araw. Mahalaga ito dahil mas nakamamatay ang mga buhawi sa gabi. Hindi tumitingin ang mga tao sa langit, hindi sinusuri ang panahon at hindi nakikinig sa babala.
Maaaring hindi pa sila magising hanggang magsimula ang pinsala. Mas mahirap maintindihan ng tao ang halaga ng babala sa gabi. Kapag nagising ka ng alerto sa telepono, ilang segundo lang ang meron ka para maintindihan ito, malaman ang lokasyon mo at kung saan dapat pumunta. Maraming tao ang nauubusan ng oras sa pag-intindi pa lang sa nangyayari at sa karamihan ng bahay, lalo na sa mobile home, wala talagang ligtas na mapupuntahan agad. Kahit gising at nagbabantay ang mga tao sa babala, may isa pang banta na kukubli sa mga buhawi sa mismong paningin mo. Madalas may mga buhawi na babalot ng ulan sa timog silangan. Ganito ang nangyayari kapag nabubuo ang buhawi sa loob ng malakas na ulan ng bagyo, kaya natatago ito sa likod ng ulan. Minsan, hindi mo makikita ang mga buhawi gamit lang ang mata mo. Ang ulan, hamog, dilim at makakapal na puno ay nagsasama-sama sa isang nakamamatay na problema. Hindi mo alam kung nasaan ang buhawi hanggang sa nasa ibabaw mo na ito. Usaping kaligtasan ito dahil karamihan ay tumutugon ayon sa kanilang nakikita. Kaya, umaasa ang mga meteorologist sa radar para makumpirma kung nandun nga ang buhawi. Naayos sana kung perpekto ang coverage ng radar, pero sa ilang bahagi ng timog silangan, hindi talaga ganon. Kahit may radar, may mga buhawi pa ring hindi agad natutukoy at maaring maging nakamamatay ang pagkaantala. Hindi lang sa liblib na lugar may blind spot, pati bayan at lungsod apektado. Kapag huli ang babala, wala nang oras ang tao makapunta sa masisilungan. Walang isang oras na babala ang mga buhawi, minsan wala pang 10 minuto at ang mga sandaling iyon ang nagbabago ng lahat. Kapag kaunti ang nakakasilong, mas marami ang namamatay. Ipinaglalaban ng mga opisyal ang radar upgrade at bagong coverage at ilang estado ang nag-aalis ng blind spot. Ngunit may malalaking sentro pa ring kulang sa coverage. Noong Marso 2023, isang buhawi malapit sa Charlotte ang sumira sa mahigit 200 bahay at maraming nasugatan. Noong Hunyo ng taong yon, isang buhawi ang sumira sa mobile home at napatay ang 54 anyos na babae sa loob. Mahalaga talaga ang radar na yon. Dahil may isa pang problema na bumabagabag sa bagong Tornado Alley at ito ay lalo pang lumalala, lakas ng buhawi. Hindi lang dumarami ang buhawi, posible ring mas lalaki pa ang mga ito, kaya muling nababanggit ang konsepto ng super buhawi. Kapag naririnig na marami ang salitang yon, iniisip agad nila ang napakalakas na buhawi, pero iba pa ang tunay na kinatatakutan. Imbes na isang buhawi, posibleng maranasan ng maraming malalakas na buhawi sa isang araw, minsan pa sa parehong lugar. May mahahabang landas, sunod-sunod na mabilis na babala, at pinsalang kumakalat sa sunod-sunod na mga bayan. Hindi lang lakas ng hangin ang dahilan ng tawag na super, kundi pati bilis ng pagdami ng sakuna. At ang bagong Tornado Alley ang pinakadelikadong lugar para dito. Mas maraming tao at mobile homes, mas masisikip na suburb, mas maraming puno at mahirap makita, mas madalas ang bagyong gabi at sa ilang lugar mas mahina ang babala. Ang resulta ay isang sakuna ng buhawi na hindi lang parang isang beses na tama, kundi parang pagsasara ng buong reyon. Ganyan kung paano nagiging pangmatagalang kalamidad ang mga sakuna ng buhawi at ito mismo ang dahilan kung bakit napakadelikado ng mas mataong koridor ng buhawi. Ngayon, ikonekta natin ito pabalik sa tanong ng lahat. Totoo bang lumalaki ang mga buhawi? Para maintindihan ng tindi, tingnan natin ang Enhanced Fujita Scale na sumusukat sa buhawi ayon sa bilis ng hangin at pinsala. Ang scale ay mula EF0 hanggang EF5. Ang mga EF0 na buhawi ay itinuturing na mahina. Sa kabuuan, mapaminsala ang mga EF5 na buhawi na kayang gibayin ang matitibay na bahay, itapon ang sasakyan at sirain ang infrastruktura sa ilang segundo. Kahit hanggang EF5 lang ang scale, posible pa ring mas malakas ang hangin ng buhawi sa kategoryang yon. Ganito kasi, hindi kailangan ng EF5 na buhawi para magdulot ng maraming namatay. Isipin mo ang lugar na matao, mahihina ang bahay, mahirap makita, may banta ng buhawi sa gabi, bagyong nababalot ng ulan at hindi pantay ang radar coverage. Kahit hindi malakas, pwedeng magdulot ng sakuna ang buhawi doon. At iyan ang dahilan kung bakit ang idea ng super buhawi ay hindi lang tungkol sa lakas ng hangin, kundi tungkol sa kabuuang sitwasyon. Ang buhawi, ang oras ng pagdating, ang kakayahang makita ito, ang mga bahay, ang oras ng babala at kung gaano karaming tao ang nasa daraanan nito. Ito ang dahilan kung bakit seryoso ang paglilipat ng Tornado Alley sa silangan. Huli ang babala at walang matakbuhan. Pero hindi tungkol sa panahon nito, kundi sa rekurso. May isa pa ang katotohanang nagpapalala sa pagbabagong ito. Ang ilan sa mga estado na may pinakamataas na panganib ay kabilang din sa pinakamahihirap sa US.
Noong 2024, ang Mississippi, Arkansas at Alabama ay kabilang sa 4 na estado na may pinakamababang GDP per capita sa bansa. Ang West Virginia ang ika-4. Malaking salik ang kahirapan dahil naaapektuhan nito lahat, kabilang ang kakulangan na mapagkuunan ng mga estado sa pagtugon sa sakuna at buhawi. Ibig sabihin nito, mas kaunti rin ang kanilang mapagkukunan para makapaghanda agad. Hindi lang mahina ang pagkakagawa ng mga bahay, kundi pati ang mga estado ay kadalasang hindi nagpapundo o nagpapatupad ng babala, silungan, paghahanda sa sakuna at building code. Maaring dahil wala silang sapat na pera para gawin ito o dahil may kasaysayan sila ng hindi paggastos ng malaki para sa paghahanda ng kanilang estado sa mga emerhensya. Kapag tinamaan ng buhawi ang mga lugar na kulang sa resources, mas malala at mas matagal ang pinsala. Mas mabilis makabangon ang mayayamang rehiyon dahil sa infrastruktura, samantalang sa mahihirap na lugar, mas matagal ang pinsala at nawawala ng tirahan ng tao. Dahil sa kakulangan ng pondo at gastusin, limitado ang paghahanda at babalang natatanggap ng mga residente kapag maraming sakuna ang tumama sa Dixie Alley. Sa huli, hindi mahalaga kung mas lumaki pa ang mga buhawi sa Dixie Alley dahil marami pa rin malalaking sakuna doon dahil sa dami ng tao. Narito na ang mga buhawi. Salamat sa panonood at sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto niyo pa ng ganitong video, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat, magkita tayo sa susunod dito sa Map Pack.